Tapos ngayon, sabi pa ng iba, tama lang napatalsikin si PBBM dahil wala naman nagawa. Ayaw nyo lang makita na ang dami niyang ginawa. Yung ginawa niya na namigay siya ng lupa sa mga magsasaka. Nakita mo ba yun? Ay yung mga kalabaw na ipinamahagi niya sa mga magsasaka, yung mga makina. Tapos yung mga bangka na ipinamigay sa mga mangingisda, kasama na yung lambat. Yung pabahay niya. Yung dam, tulay na sinimulan sa kanyang termino ay natapos din sa kanyang termino. Ay sama pa natin sa legacy niya yung Bukana Bridge. Magagalit naman yung mga DDS niyan. Kaya kagalit dahil hindi ka lang napasama sa mga beneficiaries na yan, no? Kung nagkataon, no, na napasama ka diyan, ibig sabihin tamad ka rin. No? Kaya wag po tayo basta-basta maniwala sa mga palusot ng mga to. At alam nyo po ba, meron pa akong nasagap na balita. Bago magtapos itong buwan na to, bago magtapos itong January, ay gagawa ang mga anti-Marcos ng isang malaking rally. Ang balak nila, patalsikin si PBBM sa Malacanang. Kayo po ba mga kabangag? Payag po ba kayo dyan sa mga gusto nila na patalsikin si PBBM bilang presidente ng Pilipinas at ipalit ang vice president? Di ba? Payag po ba kayo dyan? Kasi alam naman natin lahat kung ano yung plano nila, kung bakit sila gumagawa ng rally, at kung bakit nila gustong patalsikin si PBBM. Kasi kung iisipin natin, no, yung pwedeng mangyari kung sakali bumaba, napatalsik nila, napaalis nila si PBBM sa pwesto, no, baka mangyayari niyan itong mga taong alam naman natin na may mga kasalanan, may ginawang kalokohan, no, dito sa gobyerno, pahirap sa atin, no, na kung saan itong mga nabanggit na ang mga pangalan, no, sa mga iniimbestigahan at kasama sa kakasuhan, ay baka mangyari niyan, maabsuelto pag naupo ang gusto nilang iupo. So kayo po ba, ipayag po ba kayo na mangyari ang ganun? Na basta-basta na lang mapapawalang sala itong mga tao na to na dapat makulong at managot sa batas? Kaya isipin po natin maigi, no, ang mga pwedeng mangyari kung sakali mapalitan si PBBM. Marami po ang mawawala. So isa pa ito, no, isang walang gutom program, no, sa mga nakikita ko na may posibleng, no, hindi na umabot sa tatlong taon. Kung sakali na patanggal nila si PBBM, baka maya ito stop na, tigil na, wala na yung walang gutom program na kung saan makakatulong sa ating mga kababayan, di ba? Tapos ngayon, sabi pa ng iba, tama lang napatalsikin si PBBM dahil wala naman nagawa. Ayaw nyo lang makita na ang dami niyang ginawa. Yung ginawa niya na namigay siya ng lupa sa mga magsasaka. Nakita mo ba yun? Ay yung mga kalabaw na ipinamahagi niya sa mga magsasaka, yung mga makina. Tapos yung mga bangka na ipinamigay sa mga mangingisda, kasama na yung lambat. Yung pabahay niya. Yung dam, tulay na sinimulan sa kanyang termino ay natapos din sa kanyang termino. Ay sama pa natin sa legacy niya yung Bukana Bridge.
Magagalit naman yung mga DDS niyan. Ang Bukana Bridge ay hindi daw kay PBBM. Pero sinimulan sa termino ni PBBM yung Bukana Bridge at natapos din sa termino ni PBBM yung Bukana Bridge. Masasabi natin na legacy din niya yan dahil sa panahon din niya sinimulan, sa panahon din niya natapos. Yun nga lang, hindi sa kanya yung pondo na ginastos. Diba? Kasi sadya na yan. Masasabi natin na legacy niya yan kasi sa panahon niya sinimulan at natapos. Yun nga lang, hindi sa kanya yung pondo galing sa China. No? Tapos, pilit nyo pang sabihin kay Duterte yan. Di dapat kung kay Duterte yan, di dapat sa panahon niya yan sinimulan at sa panahon din niya yan natapos, o di kaya sa panahon niya yan sinimulan na maaari natin masabi sa panahon ngayon ni PBBM matapos. No, kung isip nyo ba naman, wag kasi kayo ganyan. Banat kayo ng banat. Hindi nyo tinitignan. Nagbabase lang kayo sa mga fake news. O, tignan nyo, ito pa. Sabi ng iba na itong mga DDS, corrupt daw ang Marcos. O, pansinin nyo, isa ito sa mga nakikita ko. Pansinin nyo kung sino-sino yung mga nahuhuli. O, kanino ba yan? Yung mga nagsasalita, kanino malapit? Malapit ba yan sa puso ni PBBM? Malapit ba yan sa pamilya ni PBBM? Nako, ayan tayo eh. Lahat ng mga nahuhuli ay walang koneksyon, no? Na masasabi natin mga tao ni PBBM. Kung hindi, lahat ng mga nahuhuli na yan, itinuturo lang si PBBM ang mastermind. Pero wala namang matibay na ebidensya, walang matibay na basihan, kundi laway lang ang puhunan. Yan tayo eh. Kaya kayo po, mga minamahal ko mga kabayan, lagi natin isipin, ginagawa nila ngayon, naninira para ayawan ng taong bayan si PBBM. Kasi gusto nila makuha ang simpatsya ng taong bayan, no, maniwala ang taong bayan sa kanila para nang sa ganon mabilis mapatalsik itong si PBBM. Kaya wag po tayong pumayag, mga minamahal ko mga kababayan, no, mga kabangag. Wag po tayo pumayag. So yun lang. Thank you sa mga nanood sa live ko na to at sana wag nyo po kalimutan mag-like and share at sana samahan nyo po ako sa mga susunod nating live. So ingat po kayo palagi dyan mga kabangag.